pag-aabuloy ay isa sa mga hayag na doktrina na itinuturo ng halos lahat ng samahan ng relihiyon. Banal at mahalagang tungkulin ng bawat isang lingkod ng Diyos. Totoong ang pag-aabuloy o ang salitang abuloy ay mababasa sa Biblia. Ginagawa ito maging ng mga unang naglingkod sa Diyos, gaya rin ng bayang Israel hanggang sa panahong Kristiyano. Subalit may disiplina at palatuntunan na kalakip ito. Mga alituntunin kung papaano isasagawa na pawang nakasulat sa Biblia. Magandang gabi po. Maraming bintang at pagpapasama na ibinabato sa atin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Ang mga salitang hidhid, dayukdok, at ganid sa pera ay ilan lamang sa mga maaanghang na salita na ikinakapit nila sa ating pagsasama-sama. Hindi lang hit-hit ito eh. Hindi lang dami. Namumutong ka pa. Ang narinig ko ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Soriano, si Nabalo at si Reste. Parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawa naman. Hindi naintindihan na talaga ang kanilang pananindigan. Ang nanunood sa pagkakataon ito, hindi mo namin sinisira si Mr. Soriano, walang dahilan eh. At wala na tayo sisirain mo sa tao eh. Paano ko sino naman ito si Mr. Soriano eh? Si Manluloko, si Bandarambong, si Mangungutong. Talaga si Man yan. Nakita nating walang gatol na kanilang iniuukol sa atin ang mga derogatory remarks na ito. Subalit, kanino nga ba totoong akma ang kanilang mga ginagamit na masasamang pananalita? Ito po si Brother Danny Navales na muling nag-aanyayang samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ng Weirdong Doktrina. Ang Iglesia ni Cristo na itinatag sa Pilipinas ni Ginoong Felix Manalo ay nagpapahayag at umaamin na sila ay may isinasagawang pangungulekta ng salapi bilang abuloy. Ito ay nakasulat sa aklat na isinulat ni Eranio Manalo na may pamagat na mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa pahina 71 na leksyon bilang 16 ay sinasabi ang ganito. Ang isa sa mga tungkulin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang pag-aabuloy at paghahandog. Ngunit dapat nating maunawaan na ang pag-aabuloy na tinutupad ng Iglesia ay hindi natin marapat itulad sa pagbibigay ng limos. Kung mayroon man tayong naririnig na sinasabi ng ibang mga tao laban sa isinasagawa nating pag-aabuloy, alalahanin nating ito ay panira lamang dahil ang pag-aabuloy na tinutupad natin ay hindi kagustuhan lamang ng mga ministro sa Iglesia, kundi nakasalig ito sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ayon sa nasabing pahayag, ang kanila raw isinasagawang pag-aabuloy ay hindi imbento ng Iglesia ni Cristo, kundi nakasalig sa katotohanang nakasulat daw sa Biblia. At ito ay kanilang lalong pinatunayan sa isa pang aklat na limbag ng mga Iglesia ni Cristo na may pamagat na ang mga pangunahing doktrina ng Biblia. Sa pahina 8, ganito naman ang sinasabi. Bakit hindi tayo dapat magsalig sa iba pang mga kasulatan sa paglilingkod sa Diyos? Sapagkat kabilin-bilinan sa atin ng mga apostol na huwag tayong hihigit sa nakasulat. Ang sabi ni San Pablo ay, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa ating sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Unang Korinto 4:6. Bawal sa mga Iglesia ni Cristo na humigit sa Biblia.
yan po binatay natin doon sa pangyayari, sa world history. Yan naman sinasabi natin kabayo na matulin pa kay sa agila, yan Mga aeroplano. aerial cavalry na yan po ang aeroplano. At pinapapansin po namin sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, may batayan ho kami. Mababasa natin yan sa world history. May batayan ho kami. Mababasa natin yan sa world history. Maliwanag ang kanilang sinasabi na bawal ang humigit sa nakasulat. Dahil dito, sila rin mismo ang may mahigpit na pakiusap sa madla na sila raw ay suriin at patunayan na ang kanila raw turo ay iba sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ay nakasulat sa Pasugo, February 1962, page 6. Hinihiling namin sa lahat na suriin ang mga aral na ipinangangaral ni kapatid na Felix Manalo, kung mula sa kanyang sarili lamang o kung mula sa dalisay na ebanghelyo. Kailan may ayaw ni kapatid na Manalo na magturo ng mula lamang sa kanyang sarili, kundi ang lahat ng aral na kanyang pinaninindigan ay mula sa Biblia. Patunayan ng sino man na si kapatid na Manalo ay nagturo ng iba sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinasabi sa nasabing babasahin na isinulat ni Ginoong Teofilo Ramos Sr. na atin daw silang suriin, di atin po silang susundin. Totoo nga ba na ang kanilang abuluyan na kinukuha sa miyembro ay may batayan na nakasulat sa Biblia? Ating tunghan ang isa sa kanilang mga doktrinang hayag na itinuturo ng mahigpit sa kanilang mga miyembro, ang pag-aabuloy. Alam ba ninyong napakaraming abuluyan ang samahang ito na ayon na rin sa kanilang mga babasahing libro? Alamin nga po natin kung ano-ano ang mga ito sa pamamagitan na rin ng kanilang mga lathalain. Bukod sa abuluyan nila kapag sila'y nagsasanta sena o banal na hapunan na isinasagawa naman ng umaga. Ilan nga po ba ang abuluyan o ambagan mayroon ng iglesyang ito? Pakinggan po natin ang nilalaman ng kanilang Ministerial Ethics and Church Procedure. Sa pahina 250 ay may ganito po tayong mababasa. Ang mga ingat yaman, ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy ng Panghuwebes, ng Linggo, at Kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa, at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya, at gayon din ang salapi na inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa, at iba pa. Bukod pa dito, sa pahina 256, ay may binabanggit pa rin silang mga ambagan. Ang salaping ipinadadala, maging ito ay ukol sa imnaryo, pasugo, birth certificate, o ukol sa anumang bagay na kinakailangan na may kalakip na katibayan ng nagpadala at naitala ang nasabing halaga sa kaukulang dako sa resibo ng pagsamba. Ang kanila namang abuluyan sa Santa Cena ay mababasa rin sa pahina 228 sa pareho ring referensya. Ay ganito naman ang ating mababasa. Ang mga diakono lamang ang dapat gamitin na tagapagdulot ng tinapay at katas ng ubas. Hindi dapat katungkulin ang diakonesa ukol sa pagdudulot ng tinapay at alak. Ang mga diakonesa ay sa panig ng mga babae. Maliwanag na ipinagtatapat sa nasabing aklat ng Iglesia ni Manalo ang napakaraming uri ng kanilang abuluyan, kagaya ng salapi ng lokal, abuloy ng Huwebes, abuloy ng Linggo, tinitipon construction, pagbili ng lupa, pagpapakumpuni ng kapilya, pagpapatayo ng kapilya, lagak, at iba pa. Bukod pa dito ang hinihinging salapi ukol sa imnaryo,